10 billion pesos. 10 billion 2019.
billion. 2024, mula 13.5, naging 15 billion, naging 17 billion. Ano yung magkano budget po natin yung taon nito? 2025. So in a matter of 2.5 years, 2022, or in a matter of 5.5 years, is kumukusin na yan dito, ang budget po natin ngayon ay 22.4 billion pesos. Bakit ko po kailangan manginig sa inyo to? Hindi dahil hinahanap namin sarili ng pangko. Pero ito po ay tulong ng isang pamamahalang malinis. Ito ay tulong ng isang gobyerno na transparent at accountable. Ito ang una ng good governance. Pangit pa sabihin, hinamali po ng iba. Paano naman rin ang ganyan ang budget po natin? Paano lumaman ang ating lungsod? Simple lang po. Dahil sa leadership of good example ni Mayor. Nakikita po ng mga kawanin ng ating pamalaan ng bawat department. Ang mayor hindi kumukuha. Hindi ko natanggap ang mayor. Sa ibang mga lungsod, sa ibang pamalaan dito sa atin, sa buong Pilipinas, ito po ang pinakamalaking problema. Ngayon na mag-uusapan natin sa national. Corruption dito, corruption doon. Bakit po importante mag-usapan nito? Dahil tumingin po tayo sa ating mga kapitbahay na bansa na makikiwanan na tayo. Nung araw, tayo palabas sa pinakamagaling na ekonomiya sa Asia. Ngayon, tayo na po kuleka. Nauna na tayo ng Malaysia, ng Indonesia, pati Vietnam na iwanan na tayo. Ano ang pagkakaiba sa atin at sa ibang mga bansa? Isa lang. Ang level ng korupsyon ay sobra na. Ngayon, ayaw ko maniwala. Bigyan ko yung example. Kaya lumaman ng ating lungsod, dati, may mababa, ano nagagaling pera ng gobyerno? Kabayan ng pulis sa real property tax. Kung dati, ang kabayan ng 100,000 sa tax, kumuha yung mayor ng 30%. Kumuha yung vice mayor ng 2%. Kumuha yung council ng 1%. Kumuha yung assessor ng 5%. Kumuha yung treasurer, yung accounting, etc. Anong natitira na sa bayan ng pulis? Ito po totoo. Kaya kung pagbayad ng resibo, ang natatanggap ng gobyerno, ibig na 100,000, nagiging 40,000 na lang o 20,000. Kaya ako ko naniligiw. Dahil nakikita naman natin, kung tama lang ang pagpapakako ng isang pamahalaan, malayo po marami ang mga biyaya na ibababa natin sa tao para mga kapusay. Bakit ko sinasabi ko? Kasi nakita ko na nahirapan ng Pasig 20 years ago. Ang kahirapan natin ang siguro marami na 2004 hindi. Pero ano na yung masakit tignan? Yung mga nanulosod natin, kahit ang buhay ng tao na nagiging pa rin mahirap, o mas nahirap pa kayo. Then po, panungin natin sa ating mga sarili. Dahil yung mga ating lusod, kung saan na nakatira, yung mga nanulosod ng Pasig, pero buhay ko pareho-pareho. Ito mas malinig na ito. Tignan po ninyo yung mga buhay ng mga tao na hilihan sa inyo kung paano sila pumasok sa ating pamahalaan at kung paano sila umalis sa ating gobyerno. Ang buhay ng tao hindi nagbago, pero ang buhay ng mga nagsimple sa inyo. Lahat halos walang nabuhay. Tama kayo. Hindi po yan ang public service. Kaya kung kami naninindigan na lumalakad, ang nagsasabi. At ipagmamalaki po sa inyo. Ipagmamusal po namin ngayon. Yung inabutan po noong 2022, nagawain. Binago po lahat. Lahat ay dumadaan ang financial assistance sa kamay ng mga kritiko. Tinanggal po lahat. Bakit? Kasi po pag dumaan sa kritiko, nagkapulag sa daan. Sabi ay, bakit na? Ibon siya. Ay, ang bayot na. Di ba yung pero hindi mo sa 2,000.
ang buhay ng tao. Ngayon, ano niwala natin, wala natin ang pera sa akin. Kahit talagang ito yung mga kasal natin. Lahat mo ng mga financial assistance dumadaan sa institusyon ng social welfare. Dito sa kami namin. Bakit? Para walang regulasyon, walang korupsyon. Ito po naging problema. Naglaan po kami ng budget ngayon. Dito po sa social welfare natin para sa medical assistance, at kung ano po pang financial assistance para sa ating mga kababayan pag-ipanan. Ito naman ang naging problema. Araw-araw naman, kahit walang sakit, happy na sa amin. Hindi talaga kasi alam peke. Kung sa pang mga doktor na nagbibigay ng reseta, ay alam nila na nakakuha sila ng financial assistance mula po sa aking mga opisina, maraming pera. Pero, sino ang kawawa doon? Hindi naman po ang gobyerno kawawa doon eh. Ang kawawa po doon, yung mga talagang may sakit ng cancer, yung mga kailangan ng padialysis, dahil umata ang kila, nanawandaan po at hindi na sa office ko pala. Iba pa po yung sumakot siya. 200 isang araw. Sabi niyo, okay, 200. Kung isang araw lang, bilaki araw-araw. 200 times 5. 1,000 a week. 1,000 a week. So sa isang taon, may 2,000. Bibili 2,000 ang pila sa isang opisina o office ko pala noon. Sabi ngayon ng DSWD namin, social welfare, sa dami ang kami, parang ito proseso natin. Ito po naging problema. Maganda yung programa namin, ang sinamin ng korupsyon. Ang tao naman ang naging problema. So sinula kayo na nagpapagamot ng cancer, hindi na mapagamot. Dahil nauna yung iba na gusto makakuha ng konting po. Yun ngayon ang challenge mo namin kapag namin gagawin. So kailangan po namin ang operasyon ng taong bayan. Kahit ang pagbabago gawin namin sa ating lungsod, sa lungsod ng City Hall, kung hindi kami isa ang taong bayan, wala akong mangyari. Kaya sabi ko nga pala rin, 8,000 ang empleyado namin, kahit kapag yung 10,000 na City Hall, 10,000, eh isang kilo na po tayo. Isang kilo na lang, tigil yung kami. O dito lang sa Kalawakan, ilan ang populasyon natin sa Kalawakan? 30,000, ilan ang empleyado ko sa Kalawakan? Sa barangay. O yan, 335. 335 ang kabilang barangay employees. Kaya 50,000 kayo. Pag-ikot natin sa mga, kasama sila kawan, nagpapit sa umaga sa upang bayusan. Ano sinasabi mga homeowners? Problema. Number 1, tuminan. Patuloy natin ito. Nandito sa mga, tuminan ng aso, para nakasulat. Tuminan ng aso. Kaya 2,000 kayo, 300 man sila. Pati naman tuminan ng aso, hindi pa makasya pa sa barangay. Wala naman barangay natin. Wala naman kami sa gobyerno. Sabi nito, sige na yung mga pasitakas sa gobyerno lahat. Sige, ito na lang sabi ko. 22 million ang kayaman na natin gusto. Sa harap ng gobyerno, natin hanggang lahat. Okay, 22 million, kahit na 1 million, sinunod sa lahat. 22,000. Mabubuhay pa kayo ng 22,000 kada taon. Hindi po eh. Yan ang bakit ko sinasabi ko. Dahil po kailangan ko ipapapapiliin sa inyo kung bakit importante magkaroon tayo ng isang malinis na pamahalaan. Dahil kahit ang yaman po natin, hindi ko sapat para tayo sumandal na umasa sa ating gobyerno. Ano naman ang gobyerno? Aso. Eh, aso ko. Ayan. Lagi aso ko, lagi mo pa kung sa ito po, kaya ko ginagawin ito. Kasi tayo, nasanay po tayo. Kung nasanay tayo, kapag mayroon tayong problema, kailangan sabunin ng ating gobyerno. Kaya ito,
Marami yung masasabi yun. Kaya may election ng pare. Kasi happy na. Pero mayroong nagsasabi. Libre pa bahay. Galing ko sa pulong nakaraan sa akin. Ay, 50 years na ako sa kasi mga ngayon, hindi ko pa rin ako. At wala daw libre pa bahay. Ito na po sa sabihin ko sa inyo mga kaibigan. Umandaan na rin ako sa gobyerno. Nagaling na ako sa lokal na pamahalaan, nagaling na ako sa nasyonal na pamahalaan. Nagaling na po ako sa Kongreso, sa Senado. Wala akong libreng bahay. Ang masakit po, yung isang libo, ipapala ko sa inyo lahat ako ng boto ninyo. Alam niyo yung mga bis natin naman kayo? O, inuhulungan mo yun. Magkano? 3,700 naman. Halos ka lahat, hindi mo nakakaya. Yung floodway. Floodway, alam mo yung floodway. Di ba nainis na? Nasa yung pasig, nainis na po yun. Wala na po yun. Linipan sila sa Tanay, Rizal. Lagi po kami, nakarang dalawang sato. Nakasano kami. Tinanong ko, magkano ang hulog ninyo? Ang hulog nila, 1,700. Hindi kaya. Linipan na sila sa Tanay, may bayan pa rin. Kaya po, wala na mayroong libre pa bahay. Ngayon, may papagawa sila na bahay, pamimigay nila. Iba yun, libre, personal. Pero sa gobyerno, kaya na meron po tayong pag-ibig sa mga may trabaho, nakakasan po tayo. Doon po tinatay yun sa pababay na yun. Wala pong libre. Kailangan magsipag tayo. Kailangan tayo magtyaga. Ngayon, ano priority ko namin? Number 1, education. Health. Bakit? Kasi, pag may sakit ka, kahit marunong mag-ipon, ubos. Minsan na wala kang naipon, kailangan may pagkakagyan na mabubusan ka para kailangan ka sa kalutugan. Kaya ako ginagawa mo ng ating council, ginagawa mo ni Mayor Vico, priority ko natin, Inakasal ko natin na natin sa ating hospital, kalidad ng mga service sa ating hospital, inahanap natin, is natin one of the best hospitals, unfortunately, ito po ang problema. Dahil sa dami ng kapitbahay natin, hindi lang napasig. Yung kapitbahay natin sa isa, pakisakit ka sa atin sa mga tao. Kaya pinasabis-bis ka pa. Kasi sa napasig ka. Ngayon, nagtatag mo ang inyong sigurado ng 350 million para gawin na rin. Gawin na rin sa kaya ng hospital ng dating child hope. Ayaw ng child hope medical center na siya. Kasi po yung ginagawa na. Para maging dalawa na ang kaya ng hospital. Ngayon, ang 220 capacity. Ang ECDs natin, 220 bed capacity. Ito po na yung natin, hindi natin ma-maximize. Alam niyo bakit? Tulad tayo sa nurse. Hindi tayo wala tayong item sa nurse. Ang tayo wala tayong kakante. Yung pinag-aaral natin minsan, pagkatapos sa 2-year nurse service, saan pupunta? Abroad. Nag-abroad ng nurse, hindi mo nasisig, di ba? Hindi mo nasisig, maraming skill tuloy. Pero ito po, problema ko natin eh. Magaling mong natigos mula sa labas, pero mula sa loob ko na. Nakikita mo yung mga realidad. Isa pa problema na special education. Ay marami nagsasabi, kukuha daw ng mga specialista, kukuha daw ng mga teacher, at nakakawin natin bakante. Ayaw mag-apply. Alam niyo bakit? Lahat sila kinukuha sa abroad. Ang problema natin hindi mo kulang sa pwesto ang item ng mga empleyado. Hindi yung kulang. Ang kulang mo natin, tayo ng mga Pilipino, kulang tayo sa pagmamahal sa bayan natin. Kulang tayo sa pagmamahal sa kapwa natin. Kaya muna natin sa sarili natin. Yung po totoo. Ito po ay nakikinig natin sa simpleng problema
dumi ng aso. Dahil pag wala na akin, buksan mo dito, dudumi ang aso mo. Wala kang pakailan mo kahit umumi siya sa harap, mamahay nito lang, masag na yung bawang rewan. Para siya maglinis mag-walis. Basta magawa mo yung gusto mo at wala kang problema. Kung hindi po tayo magbabago bilang isang libunan, kahit ang pagbabago isulong namin, wala po tayo pupuntahan. Pumunta kayo sa Marikina, pagkawin nyo ng Pasig, kapitbahay natin Marikina, makikita nyo sa Napauloy. Ano na natin? Ang Marikina, malinis. Oo, walang kayo. Kung Marikina mo malinis, ba't sila may disiplina tayo ko? Ngayong araw na ito, magpaplang kami. Linis, hindi rin pa. Kapakas sila, pintura, ayos na basura, lahat na mga harap sa mga ali, malinis na. Ikot tayo bukas. Pagbalik, madumi na naman. Kahit kung ano nasa namin. May pagkato ko sila sabi ko, ulitin ko. Akalan po natin, mapakailang buhay ng Pilipinas. Pero kailangan po natin ang tulong ng bawat isa sa inyo. Dahil ang solusyon ay nasa sa amin. Tayo rin ang solusyon. Hindi na po papapaan. Bisa na po natin ang talakayan. Maganda po gagawin sa ating lahat. Maraming salamat, Vice Mayor Dr. Jaworski. Papatingin po natin ang ating Councilor Kiko Rustia. Magandang umaga po sa ating ngayon. Of course, kay Vice, mga kasama, kay Captain, sa kanyang council, sa lahat po ng buko, ng Barangay Kalawaan, good morning po. At pati ito po yung misis ko na nakabantay sa akin, binibigyan ng good morning, mahal. Yun na po, at nakita naman po natin, nabanggit na rin naman po ni Vice yung marami sa mga sentimento at opinion ng inyong mga tagapagpagod. Mga programa kung binababa natin sa bawat barangay, magiging epektibo lamang kung may partisipasyon at may concern ang bawat mamamayan dito. So kahit kung gaano maganda yung programa, kung hindi naman po aalagaan yung mga binababaan natin ng programa, masasayang lang po ito. Ngayon po, meron tayo na nakita ko maraming mga sentimento tungkol sa dumi ng mga aso. May bisita pa nga tayo kay paupuin nyo. So, meron po tayong ordinansa tungkol dyan sa mga kabayang may-ari ng aso, pati doon sa aso natin. So, ngayon po, mas pinatibay natin yung pet code ng ating mga napamahalaan. Mas mataas na po yung ipapataw na parusa at saka penalty sa mga kabayang amo. At kung maabot man dito, tumulong po natin yung aso kasama yung amo sa isang kulungan. So, sana po, masabihan nyo na po, no? Mga kapitbahay nyo, na ang ulit, kapatuloy ng kalumi sa umaga, kasi wala sa kapita ang magbabalis, sabihin nyo, bilang na po yung araw niya. Ayaw na kasama sa kulungan, kasama yung aso niya, mag-ayos-ayos na po siya. Kaya pwede po sabihin nyo na po. Pwede nyo yung report sa ating pamalamaan sa lokal na barangay po, kapag may makukulit po, pwede po rin tayong function kung talagang hindi makuha sa maayos ng pakiusapan. Lagi po natin tatandaan, hindi naman po ganun kahirap magkaroon ng malasakit sa ating mga kapitbahay. Yan po ang susi para maging mapato, para mapaganda natin ang ating lugar, ang ating barangay. Kailangan lang po maisip natin na kung maging gusto mo para sa sarili mong kabahayan, sana yung din gusto mo para sa kapitbahay mo. Isang ano lang po sa problema sa basura. Yung basura, ano naman po natin na ever since malaking problema na yan sa atin. Kainangan lang po, yung kolektor natin ngayon, kapag may nagsusumbong sa akin na hindi po na-kolekta dito, isang chat lang, may isip po kami, kasama ni Sentro, kasama may chat po kami. Isang sabi ko lang sa kanila, o may nagsusumbong na ganito, pakitignan. Kapag aminado sila na talaga nalampasan, hindi nila na-kolekta, pupuntahan nila agad, magsisend sila ng picture na may oras at may location para patunayan na pinalikan nila. Pero sana naman po, kung nasa oras naman po yung pag-kolekta at nalampasan na kayo, or kung sino man, hindi ko naman po nilalahan. Sana po, kung natin ilabas yung basura natin, alam natin tapos na yung pag-kolekta ng araw na yun. Hindi
Hindi naman po siguro kayo factory na ang dami matatambak sa bahay, di ba? Pag isang araw ng basura, hindi nyo nalabas sa oras, itabi nyo muna sa loob ng bahay. Alam naman natin, kasi babalik naman bukas eh. Alam naman natin na pagdating ng dilim at wala na nakatingin, kung saan pa may nakalagay na bawal magtapon ng basura dito, hindi ko mag-gets kung bakit gano'n. Ano ba ba't parang may magnet? May magnet yung bawal magtapon ng basura, pero ang dami basura. Hanggang ngayon naisip ko, hindi ko talaga mag-isip. So sana po, yung po rin kayanin natin yung mga kapitbahay natin na kapag talagang tayo po ang nagkulang at hindi natin nalabas yung basura ko tayo, huwag na natin ilabas. Kasi once nilagay yan dyan, mamayang gabi, magsusunod-sunod na yan. Pagkatapos na yan, magsusunod yung mga nangangalakal, magsusunod yung mga hayo, kakagaling yan at pagbukalin. Kinabukasan, actually, bago masulikan yung araw, wala na. Nakapuyang-yang na at kalat. So sana po maging concerned dito tayo. Dahil again, ulitin po namin ang programa natin, ang programa na lumalabang na para tulungan po ang mga kababayan natin dito sa Pasig. E magiging successful lang, tutulungan nyo rin po kami. Kaya hindi po kami naiiyak sabihin, kailangan po namin kayo. Kailangan namin kayo. So yun na po, magandang araw po sa ating lahat. Huwag po kalimutan, warningan yung kapitbahay, kung kaya nyo magulong, kasama yung aso niya, yan lang po. Maraming salamat Councilor Tito. So simulan na po natin ang ating talakayan. Unahin natin ang Sikap Umani Homeowners. Representative Marjorie Quiroga. Kanino po ba? Marjorie, ayun po. Diba tayo sa gitna? Ayan po siya. Ayan po siya. Salamat po sa katawag ko na nakakot kami kayo. Ay, kaya po yung sarili sa namin guys kasi straight life kasi po dalawang isip ko yung sikap na medyo pinagiging na nagsistak ko yung mga alam nyo na o yung nagsistak ko kagabi. Yun lang po sana lang hindi na po sa inyo. Meron po siya ang meron po dapat nilagay sa inyo na solar, meron na solar. Saan lang po yung nagtaga? Si Gordy, yung marami na yan, charge na mga ilaw po natin. May situation po, pwede natin na dahil mamaya sa engineering po. Sige po, Maraming salamat na sunod po agad yung sa Sikap Umani. Sunod po, Representative Bryce Ramon Severo. Nandito po ba? 5, 4, 3, 2, 1. Next, Kalawang Roba, Ma'am Lisa Altinero. Nandito po. Ayan, Ma'am Lisa. Meron po kayo sa gitna, Ma'am? Good morning po. Thank you sa mga ang sa amin po yung ginawa po ni Mayor yung entrance namin daanan. Every day po, lagi may nakaparking. Ngayon, nagre-reklamo po yung mga member namin. Hindi sila makadaan ng maayos kasi nagiging one way na lang po siya. siguro pag-tulong ko nila po natin sa sa parking tama po ba? Pero yung ibang hindi na pwede parking pwede po natin mahila yun. Tawag mo mo lang sa sa atin sa PBO yung
Okay, yung sa prova po kasi, talaga sa akin, ginawa niya yung mayor review. Yung gitna kasi doon, actually, meron na nagkakaroon ng problema. Tatlong mga po kasi sila eh. Sabi ko nga sa kanila, mag-usap sila ng tatlo. Ano ba yung nararapat nilang gawin? Ito ba ay pwede bang parkingan? No one-side parking? Para at least kahit paano, meron ba yung pondo? O talagang i-general natin na wala ng pa-parking? Kasi tatlo po sila. Dapat kasi, mag-usap kayo ng tatlo, ano ba ang pwede natin gawin doon sa lugar nyo na hindi na sila maparkingan. Kasi ang desisyon po nun, magpupula sa inyo, hindi pwede isang homeowners na mag-desisyon, mahirap. Kailangan, mag-usap kayo tatlo, ano yung mas the best na pwede gawin para meron yung general income na pwede one-side parking o talagang ang galing lahat. Kasi, ayaw ko na gawin yun. Ano ka yan? Pag-usapan niyo na lang. Pero kung kasi sabi kasi nila yung ginawa, bawal yung parking kasi Hindi mo, check mo na, lagay na lang yung parking talaga na hindi pwede na magsisipip ko. Tapos kung hindi ka sa ulo, pwede nyo pahila yung sakit mo. ayan, nakausapin kayo sa solusyon natin. Ito, okay, maraming salamat po. Okay, hindi nyo ako mga pala ng trip. Hindi mo ikaw ako ng trip, hindi mo para mabubuong yung lahat. Hindi mo ako pag-ihat ito. Hindi naman tama ito. Wala yung pagkakangilan nyo. Pagkakangilan. Diyan po si Joseph. Joseph, hindi ka sa probinsya nito para alam niyo ba yung pinulong ka niyan para makakasama sa probinsya tayo yung traffic ko. Pero kung may mga nasa traffic, wow, yung ating mga pananakay. So siguro, priority na Okay, maraming salamat guys. Next po, magmula sa Smart Homeowners, Pres Abusero. Pres Abusero. Hello. Magandang araw po, Vice Mayor. Konseheri, at sa ating muling kapitan, ay sa Viola, konseheri po. At saka sa aming muling councilor Simon, Sir, magandang araw po. Ang sa amin po, sa ISMA, ang una po ay ibig po kami nagpapasalamat sa City Council dahil ang ISMA Homeowners po ay matapos na po kami sa expropriation sa local safety, Vice Mayor. Sa tulong po ninyo at saka sa Council, ay natupad na po namin ang aming pangarap na babahay ang lupa. So, in behalf po, kay Prince Ali Abuseo, sabi niya, pasalamat tayo sa ating puting Mayor at City Council at kay Congressman Romulo dahil natupad na po ang aming pangarap na babahay at lupa. Kagagaling lang po namin ng Lunes. Kausap po namin si Atty. Malon at saka sa puso si Kaerin at saka si Sir Manny Manato. Yun nga po, napag-usapan po namin. Patapos na po kami. Finish line na po yung aming Smart Homeowners. Kaya lubos po aming pasalamat. Doon po naman sa aming sa area ng aming homeowners, mahal namin Vice Mayor, ang iniisip po namin sana, maging one-side parking din yung aming sa Pagina Street. Kung hindi kaya i-wipe out lahat ng parking, one-side parking na lang. Para lupa naman. Para po, pag mayroon sa una, emergency, ipasaway po ang sasakyan, pati yung bumbero. Patungkol naman po sa aming kahilingan, sana po magkaroon na ng ilaw yung
Sa kasalukuyan po, wala pong ilaw. Doon po kami nagbabantay. Ang PDP intelligence po, doon po naka-dispatch. Wala pong ilaw. So ngayon, nag-move po kami sa smart. Ginamit po natin yung DILG code na 7160 na kami po ang mag-create ng bantayan namin ang sarili namin po. So doon po kami ngayon naka-dispatch, naka-locate sa tabi ng dike po. Doon po kami nag-submitter sa kapitbahay namin ng ilaw para magkaroon kami ng ilaw. So, sana po magkaroon ng ilaw kasi kahilingan din po ng aming kasamahan ng mga PNP na magkaroon din ng ilaw kasi malamok po talaga doon, maraming puno. Maraming puno po doon at saka yung multi-purpose, wala ng ilaw. So, yun po, ang aming mga kahilingan. Sana po, magkaroon kami ng bantay-basit kahit isa sa bawat homeowners para po magbabantay sa amin. Yun po ang muling kahilingan namin. Isa o dalawang bantay-basit sa Pamita Street para mamintin namin ang katahimikan. So yung lumang tuloy ay parang Tama po. Mag-aalala na po ng city government. Siguro natin ng sistema Sir, okay na yung multi-purpose na yung hindi siya naiapin sa garage overseas. O baka meron natin ngayon na naman yun. Hindi po. Naka-submitan po kami sa multi-purpose na sita. Sige, kasi kung hindi pa siya nakakabitan, pwede natin ilapit yan sa engineering, sa infrastructure, para ma-apply ng sarili mo yun. Salamat po. Kunin ko na rin yung details ni Maria, tapos i-refer namin sa engineering infra dahil gano'n ang mga resource coordination para kayo-kayo ng application tayo. Salamat po. Alam po niya naman ni si Louie Padre, siya po talaga ang namululong po muna na makabitan ng ilaw yun. Dahil sa kanya na-turnover yun ng araw. Sige po, alamin na lang din po namin sa engineering kung nakabitan na ko yun. Sige po, maraming salamat. Maraming salamat. Ginanagan po si Paul si Eric sa Nagano lang din po, nagpasa po kasi yung inyong City Council sa Martinanza para po sa mga may problema sa Meralco. Particular po sa mga walang sarili na kaya yung titulo yung titulo dun sa lupa na pinakitirin nila. Pinasa po namin yan, special electrical permit po yung binibigay. Diba po, karamihan sa atin, hindi naman sa atin ang pangalan. Pero hindi talaga tayo makakita na nila. Pero nagpasa po ang inyong City Council ng Ordinance na iluluwagan natin si paano. Kailangan nila po sa pag-apply, authorization or approval. So, meron po, approval po at recommendation po ng inyong BOA. Para po nagpapatuloy din, kayo na yung makakilala sa lugar ninyo. Di ba po, kalamihan talaga, hindi maka-apply sa Meralco kasi wala na sa pangalan nila. Yung pagkaari, pinipilihan nila. Kayo po, may solusyon po tayo. Kaya, kung ganun po yung kaso nyo, kayo po lang kayo makasisiyan. Okay, maraming salamat po. Nagkagal mo yung sa lighting, positive na rin natin permit kami yung lighting na mag-iaw. Pero yung sa pagiging ko na rin sila kung yung parking, yung sa parking. Mag-usap kayo ng barangay. Ang barangay kasi siya na nagagawa ng parking ordinance. Pag-approve na ipasa ng barangay parking ordinance, dadalhin po sa council niya para makakubahan. So,
kami guys ng resolution yan. Inattach namin sa barangay na yung resolution namin sa HUA na bawat po ang mag-stall vehicle sa Paquita Street at saka yung mga illegal videos bawal po sa kalsada na. Pwede po, kung i-consider namin kung sa Paquita, okay pa po yun. Basta huwag po nila maharangan yung kalsada kasi for emergency response po kung sa kasalanan. Ang problema ko kasi pagkat po ang mga resolution, wala akong ibig. Pero dapat kasi kung hindi ko pwede sabihin sa PBM mo o sa NTA, ilahin ko lang kung sa ito dahil meron kami o mga resolution, wala akong ibig yun. Pero kung marami ko meron, tama po. Kaya po kami guys gumawa ng resolution kaya tinatouch namin sa barangay for information na kami mayroong resolution na bawal lang mag-parking sa Paquita Street. Kaya gumawa po kami ng resolution pero mali po ng officer para i-inform ang barangay na may resolution po kami. Matagal na po namin pinasa sa barangay ko yun. Sige po, maraming salamat po. Guys, at sa kakap, salamat. So, ano po ang ginawa ng administration ng Rico? Kaya ano po ng ginawa ng City Council? Pili po ng city ang inyong pag-isip. Ito po yung ginatawag na Community Outreach Program. Meron po kasi mga nagsasabi na wala daw po mga pamahay ang gobyerno. So, totoo lang po, ang programa ng pamahay sa loob ng city, dahil po lang po sa ito ng CFP o yung Community Outreach Program na ilong-ilong na po pinagaso sa lugar na pamalaan para pilihin yung mga lupa na dami po ay informal settlers tawagin na ilang dekada na every time na nagkakaroon ng eleksyon ginagaling yung mga problema sa lupa at sinasabi pag hindi nyo may pinoto ay paakasin namin kayo sa gusto. Yan po ito. Kaya ginagawa ko namin lahat ng lumaki ng tulong hinihili ko ng city yung mga lupa may problema kasi kaya ano ay nangyari bibili ng city tapos uutugan nila sa city para hindi na kayo malaya hindi na kayo magagamit sa politika. So yung ginagawa natin sumula ko sa tola ng mga kawahan kaya po programa ng kawahan. Isa pa, nakilitin po ang ating lungsod ang parating National City Corporation dito sa kawahan. Nahigit ang million po at nahigit 11.8 hectares po yun. Okay, so again, ito po ay isang township. Township po para pag-develop natin dun sa ating mga kababayan na gusto po ng bahay. Dahil ito po, dahil ito rin ang programa po tayo sa bahay, sa lugar, nagsasalita na dagdag ko na rin ang pinag-importante. Programa po natin sa edukasyon. Bakit edukasyon? Kasi po doon, ang totoo, pag aking mga anak wala akong tinapos, mas malinang na sila magkaroon sa segunda nila. Kasi po ito. Kaya nga tayo nagsasagap, di ba? Parang tapos sila ng mga anak, hindi na high school, pero ng college. May bago po pinapagin ito, dahil ito po ito, kung hinaya ko ito, umaga ko rin sa politika, o sumaka ko rin sa politika, at umakap sa akin, at nagpapanalo sa akin, ay yung mga pamilya natin tatay, kung dati yung mga skola, kung pakimong-kisman. Ano sa akin nila, salamat dahil sa nakapagtapos yung aking mga anak, dahil sa scholarship program mo, nagbago ang buhay namin. Ngayon po meron po
tayo, magpasok ng MBO, ilan scholar natin. Ano ang isip yun? 11,000 po scholar natin. Alam niyo kung gagawin na scholar natin yun? 25,000. 25,000 scholar natin. Ngayon, libre na rin ang mamanda sa lusod na pasig. So every year, 1,300 po ang natatanggap sa PNP. Respect, ito yung mga graduate na senior high school, umupay ko sa PNP. Ito ang problema, ang nakakapasok sa PNP, hindi na makakatali. Pero nagkagraduate na senior high school sa buong pasig, ay 8,000 ang nagkagraduate ng senior high school. So yung mga pinuligo, hindi nakakapag-aaral. Anong ginawa ko na rin? May programa ko tayo ngayon. Tinanong ko ni Mendy ko, Vice, after election ko, Vice, anong private program ko? Ako isa lang. Kaya natin magbigay ng college scholarship program para sa ating mga kabayan. Pero hindi sa pinakamatalino. Unahin natin yung pinakamahirap. Ngayon, meron po tayo pa sa City Pagkasa Scholarship Program. Ito. Ito yung binigay prioridad sa ating mga kasi na nag-graduate dito sa public schools natin ng pagkakataon ng pag-aral hindi sa PNP, sa private college po. PCC, Pasig Catholic College, Arellano University. At ngayon, meron naman ako, ito darating na school National University, dito na mismo Pilas. Ngayon sabihin ko sa akin, kung ang inyong mga anak o inyong mga apo na bakit hindi nyo nagsabi na wala ko yung tapos sa college. Ngayon pwede na sabihin kahit hindi siya magpasado na tayo sa eskwela, kahit atin sa yung grades na, kahit pasang-awa siya, basta gusto niya magsimado at magsaga, mag-aral ng koleyo, paaral siya ng inyong kurso. Ulit ito. Napagin ko lang kanina yung nurse. Ang kailangan may nursing. Ang PCC, meron din silang mga pre-courses para sa nursing. Isipin nyo, kung na tapos ng nursing. Nasaan mga kapot, dito na lang yung trabaho ng sigurado. Kano sweldo ng nursing ang mataas na. Ang public school nurses natin, malaki na sweldo kaysa sa private. Kung ang anak nyo makapagtapos ng engineering mula sa National University, ang sweldo ngayon sa Dubai, 200,000 ang tapos ng engineering. Ang accountancy sa Paris, 150,000 naman. Pwede na po kayo mga ako po, ito pwede po hindi mo ito nabakalaki po, pero valedictorian po ako na school. Okay? Pero yung mga laki, hindi po ako yung number 1 na high school. Kaya ako pa yung pinakamaganda at pinaka-successful sa aming class. Maniniwala kayo kung sino ang successful ko natin. Yung mga class ko, nanunungog na sa akin. Hindi ko puro homework. Yung nagpapapuro sa akin kaya yung mga pag-success. Pero bakit sila nag-successful? Dahil yung magulang nila, may pera. Ano yung sabihin? Pagkatapos namin ng high school, sabi ng magulang nila, mag-aaral ka ng college. Yung pabayad sila eh. Nung nakapasok sila sa college, doon po lumabas yung kanilang mga mahirap kami. Kaya hindi po magaling ka sa high school, eh okay ka rin. Tapos yung mga atin sa mga sunami namin na mahirap, marami mo sa pag-asa na mga bukas. Ito po yung pinaglato namin at ito ay realidad na para alam nyo rin. Kaya importante po akong governance. Ang nakalangan po ito para dito sa programa. Pero sa mga tao, 120 million. Pinasagot yung council. Ano yung second year? Diba yung 120 million para sa first year yun? Pero naging second year yun. May papasok na bago. May 200 gold na. May papasok na naman. 360. 480 million. Kalahating million piso. Makapagtapos natin ng private college sa Pinoy. Yan po priority. Imbes na bigyan natin ng red na ay mula.
bibigyan natin ng pangako na panghabang buhay ng ating mga anak. Wala pang masama sa ayuda. Ito po, kailangan lang po kami dito. Wala pang masama sa ayuda. Kasi yun, ang eleksyon, kailangan ng ayuda. Wala sa nasyonal, hanggang subukan, mahal ng ayuda. Pero ang tanong mo, meron naman mo na buhay dahil sa ayuda? Wala. Dahil na yung dapat tawin. Ngayon meron bukas, wala na. Pero kung pinagalan natin ang yung anak, habang buhay, meron na silang taon, masandata para sa kasalanan ng ginagawa. Okay? So yun lang, nakaalala ko lang. So please, tulungan mo kami, i-encourage ko rin yung mga anak na mag-aaral ng masipag dahil nandito ang inyong luhan ng pangalaman para tumulong sila makapagtapos ng muli. Okay? Maraming salamat. Okay, next po natin mula sa Green Heart 4, Ma'am Margie Mata. Nandito po, Ma'am Margie. Gusto mo pagpapalala po sa ating lahat. Sa mga konsya ng Vice Mayor, sa ating mahal na Barangay Kapitan, ating konsya Lito, Ines, at sa kasi konsya sa ating mahal na Barangay Kapitan, Jessica Viola, magandang umaga po sa inyo. Ako po si Margie Mata. Green Heart Neighborhood Association President po ako. Kung naalala niyo po, kung serious siya, ako po yung kausap ninyo, yung panahon na nasa kagipitan ng Green Heart. Kayo po ni attorney, yes po, yung attorney po. Ang nakikita sa akin na tulong sa solution sa problema natin sa kanila. So ito po, nandito po ako ngayon para sa pagkakunan ko. Sa kasalukuyan ko kasi, alam ko natin na ipinagpatuloy ako ang pagawa ng tulay. Yung tulay ko na nasa aking kailangan. Ipinagpatuloy ako na doon sa kabila. So kung continuous na siya, tuloy-tuloy na. Ang inaalala ko bilang presidente ng samahan, ano ang pinagkalagayan natin sa Green Heart? Una-una po, magpapasalamat kami kay Mayor kasi nagkaroon kami ng court order, pero natuto po yung revolution namin. Dahil sa tutulong ni Mayor at ng kunsi, ng kansi ko. At sa tutulong na rin kami ng Lorne. Ayun po, nandun kami, nahulog po ako.
hindi na natin ito. Kasi sinasabi ko sa inyo kasi, okay, tulungan mo kami, may may-ari sa sigarin, para sa gano'n na hindi na tulungan na natin. Kasi naman po kami sa ating mahal po, napag-ibig po ako. Pwede ko naman po kami, kahit sa hirap ng buhay ko namin, pwede po kami sa kasalanan mo po, ibigay sa amin ang kabayaran sa amin. Ang sa kaya namin masalagaan. Pero alam mo yan, siguro, hindi ko po ang pera na land use natin sa pwede sa mga kung ang tulungan po natin ito, paano po natin mapapagay siguro, hindi ko kung sabi ko yung mamaya, para po ko yung mapapagay sa ating gari, tapos sa sisi. Ano ba? Magandang umaga sa lahat sa ating mga masisipan na lingkod bayan at sa mga leader ng ating komunidad. Ay, ang umaga. Actually, ang problema nila ay court order. So, yung trabaho ng puso ay nagawa na. Kami ng CHWD nagkaroon na po ng validation. So, 57 yung structural order at yung mga realtors ay 19, kaya makuha ng 76. So, meron na rin pong financial assistance na nakabasta. Kaya na, nakahold po ito. Dahil nga po, ongoing po yung negotiation to buy the property. Kaya, okay po talaga, nakausap din natin yung sharing. Yung sharing party ng Carlos, nakausap din po natin, hindi sila nagalaw, nagwala para yung local government na walang pahintulong. Kaya hindi po sila nagalaw, yung sharing. So, wala pa po tayo natin decision regarding kung magkano yung bitingan doon sa lupa. Pero, so, huwag masyadong mabahala dahil pinaayon na mabahala. Siguro yung regarding sa pagyaral mo o electricity, kahit temporary na yung sinasabi natin, siguro dapat ma-approve o kaya ano lang, wala po basta magkakilawang sa inyo. Kasi nga, meron pong ongoing negotiation. Yun po, kasi ongoing yung negotiation of property, kaya nakahal po yung implementation ng kanilang demolition. Salamat po naman sa assurance po. Thank you po. Maraming salamat po. Nagkagulang sa Isman. Tapos na po yung survey, ng individual survey sa Isman. Kung magkakaroon na po tayo, so mapapasukin na natin yung individual para mapasok sa local community service program. Kung magkakaroon na babayaran ng bawat isa, based kung paano nakatayo ang inyong lupa o ang inyong bahay
yung sukat. So, makatapos na yung individual survey, so maayos na. Ay implement na natin yung community mortgage program sa inyo. At ang kapital, may problema na tayo sa kanila. May mga property na naka-include. May hirapan tayo ma-approve yung subdivision nila. Dahil may mga encroachment. Maliliit na yung kalsada, maliliit na yung kali, so meron kong mga naka-include. Kaya, dapat dinisin. Kung sa ayaw at sa gusto natin, alam ni kapitan, na dapat makakaroon tayo ng tinatawag na ang tawag natin doon yung magkapagtas talaga tayo ng ating bahay. Kasi iniwasan natin yung sunod-sunod na pag mangyayari, hindi tayo mailigtas kung hindi maayos ang ating subdivision. Kaya meron talagang obstruction eh. Diba? So yun yung ating so siguro, Isman at saka Puso and Barangay, pwede tayo mag-usap ayusin yung mga encroachment. Yun lang po, maraming salamat po sa inyo. Tama po, isa namin. Kasi nag-meeting na po kami sa Isman Homeowners na bawal po talaga ang encroaching. Kaya kami naman, pinapaabot namin sa kanila na bawal na, sabi ng Puso. So may matitigas po talaga ang ulo. So bahala na sila sa pagkakulit. Samantalang sinabihan namin sila na construction pala, nag-construct pala, na bawal ang encroaching. So tinuloy pa rin nila. Bahala sila sa sityo kung paano gagawin sa kanila. In-improve na po namin sila. Pag wala, tulong pa sila doon sa kanila na property line, pagiging po yung sila. Tama po. Yun na po, na-improve na po namin sila yung mga bagong construction doon. Kaya nga po, in-implement namin sa ISMA na bago gumawa ng construction ng bahay, i-inform muna sa homeowners para ma-copy lang ang inspection. Dahil ma-impig po ang babawal ng Puso patungkol po sa encroaching. Pero ganyan na yun, isutuloy po nila ito kay action line. Action line, pakil action line mismo kung tayo sa kain, kung kinakailangan. Actually po, meron na po kami nakapile na sa Unayan po, saka sa Ubo po. Sige po, paano natin? Maganda lang kasi hindi na naka-include doon sa daanan. Parang ganito, yung itong bahay ko, ito ang lote ko, pagdating sa second floor, lumalapas. Kaya may problema doon. Kung ano yung lote natin sa ibaba, ang nagkataas, kahit po pwede yun. Pero kung yung sobra ka doon sa kami mo, awal pa rin po yun. Yun yung mga dapat, bagay na kahit yung lahat, para sa inyo, magkilang yung sukat, para sa lahat mo. Yun ang kawalan mo eh. Maraming salamat po. Sunod po natin ang Bukid San Hoa, Representative Berta Flor. Ako din. Andito po sa ating floor. 5. Ayun na. Magandang umaga po. Magandang umaga po, Vice Mayor Flores. At sa mga city councilors, sa aking kapitan Jessica Flora, at sa mga konsehal po ng aming bayan. Magandang umaga po. Bago po ako mag-umpisa sa aking tanong, gusto ko muna po magpasalamat ni Councilor Nico Lucian sa pagtulong sa amin, sa kawa namin. Konsi, okay na po at nasobra po ang problema namin. Ongoing na po. Maraming salamat. At sa aming buting kapitan Jessica Viola, natutulong din po sa aming COA. Maraming salamat po sa inyo. Kung di po sa tulong nyo, ay hindi po maaayos ang problema namin sa COA namin. Isa lang po, kasi po yung ibang question namin ay nasagot na po, yung huli na lang po, yung sa may-ari niya daw po na
yung street light po namin Cuevas, ewan ko ba? Magkakaroon din na mawawala. Yun lang po. Maraming salamat. Okay. Yung problema ko sa street light ng Cuevas, actually may pali na po yun. Napanggit niya rin po ni Mayor yung bago gawin yung kalsada, napanggit na ni Mayor na ayusin daw po yung street light ng Cuevas. Yung nangyari naman po dito sa basura naman po, talagang napakalaki ng problema namin sa basura dito sa akademya. Kasi nga naman, hindi mo naman nalaman kung dumanaan na yun pa. Kasi nasa bandang looban sila. Kaya napakalaki naman talaga ng kalsada. Kaya hinihingan din kami na sana yung dito pinapagawa yung digging. Kasi alam ko, pumapasok doon eh. Nakikipag-audit na ako kay Kagawa dito na humihingi kami sa PTECO ng tamang oras ng pagdaan ng basura. Yun lang din yung gano'n namin yung kasi minsan, may oras na binibigay, tapos hindi naman tinasusunod. Doon kami nagkakaproblema, kaya hirap na hirap kami magpaskin kung anong oras na talaga daan ang basura. Sa parang isip ng tao, alam nila yung pagkakas ng basura. Yun na po, yung problema namin. Thank you po. Ilang nag-share na ng ating authority to our shared counselor, Bob De Los Santos. Pagpapati na po ko. Pasensya na po at sabi po meron na rin po yung kaso. So magandang umaga po sa inyo lahat. At yun po, kami po sa Santorian, talagang masabi na naman po ng aking mga kasamahan, wala po yung kanya-kanya bumili. Ako po pero bilang majority for leader po, makakasa po kayo na ginagampanan po ng buong Santorian mga tunay na trabaho ng isang konserto po yung paggawa ng mga pinansa at mga resolusyon. Sa mga oras na ito, alam po meron po mga isasakuli sa amin, pero susubukan po namin kung masakot ito na naayon po sa batas at naayon po sa pagkikiroon ng ordinansa at mga resolusyon. Nagkakabalan po sa inyo. Maraming salamat. So, next po natin, DHOA HOA, Liwanag Bornay. Pwede na po ba? Hi ma'am. Sige na po kayo. Stay na dito. Good morning po sa lahat. Ako po yung kasalukuyan ng Presidente ng Bornay Homeowners Association. Good morning po sa lahat na natin bisita kay Vice Mayor at sa lahat po ng kanyang council, kay Cap Jess, at sa lahat din po ng kagawad ng ating barangay. Ang Bornay Home po ay isa sa mga develop na lugar dito po sa amin. Although wala lang po masyadong problema. Kaya lang, sa tagal po ng panahon, dahil na-develop yung iba-ibang lugar, sa totoo lang po, ang lugar namin ng isa sa may pinakamalaki o pinakamalapat na kalsada. 6 meters wide yung aming kalsada. Kaya lang, pagdating ng panahon, dumadami na po ang construction. So, yun lang po yung isang major concern ng Bornay homeowners po. Katulad po ng sa iba, nakakaroon po ng clearing operation. Pero after ng mga ilang isang araw, balik. Tapos, guys, isa rin po ang problema ko katulad sa yung aming multipurpose hanggang ngayon, wala kami kuryente. So, submitter po ito sa bahay ko na nagkataon malapit sa aming multipurpose. Matagal ko na po itong problema kasi hindi po ako makakuha ng special permit or
building permit. Sinasabi ko naman po, relocation po kami Relocation po kami mula doon sa tabing ilog, nirelocate po kami doon. So, nung time na po na nagkaroon kami ng kuryente, hindi na po kami Bakit kailan kayo nag-file ng application kay Kemal? was po 2 years. Sige, ganito na lang, kuhain na lang ulit natin yung application kasi most likely cancel na yun. So, gawa na lang tayo ng panibagong request letter with all the documents ng OWA. Tapos, pabibigyan namin ngayon ng approval dun sa engineer namin. Tapos, regarding dun sa CFTI, pag-usapan na lang din natin hindi na kayo sa Isa pa po, may request po yan kami ng ilaw doon sa may creek, yung San Agustin Creek. Tama po ba? Pero, so yun po yun. Request na lang po sa Pilika. So, early protect po ang status ng request ni Kapilo sa Manilaw sa Lake. In general, yun lang po yung major concern ng program. Problema ka sa parking. Marami yung masakami ka sa mulo sa mga owner, di ba? So, suggestion ko na yan, parang usap kayo officers, mag-interview kayo ng recommendation nyo, napapasalamat sa barangay kayo pag-gawin ko din ang hindi ko rin susunod sa ako namin ko na yung mga sakyan na hindi ko rin susunod. Well, kasi kung may San Agustin Creek, noon parang may plano po kami, may proposal na gawin one side parking. Kasi marami po nakapark doon. So, kaya lang, alam mo, kailangan ng coordination sa barangay and sa city. So, Hello, magandang hapon po. Magandang umaga po. Alam niyo po kasi, talagang napakahirap po niya usapin tungkol sa party. Dalawang pang lumalapit sa amin. Yung una, yung mga nagko-complain. Yung pangalawa naman, yung sinasabi na nasa tapat ng bahay nila, pwede siya na mag-park. Pero alam niyo po, napakasimple lang naman po. May batas po tayo na bawal. Kung titigan po natin, dapat nga po hindi na po talaga yan. At ayaw rin naman namin imasok ng malino. Kung sa PPM po, pupunta po yan, titikitan po talaga lahat dapat yan. Pero ang totoo po yan, hindi po kaya ng 700 na enforcers staff sa buong Pasig, kami tatlong shift pa po, nababantayan po ang buong Pasig. So ngayon din po, kailangan din naman po ng coordination din naman po sa barangay. At totoo, ang hirap din naman po sa barangay, hindi dahil yung ordinansa naman din po talaga. Hindi naman din po kaya bantayan natin ng mga barangay talon o barangay security force at lahat. Alam din po, sabi ko kailangan po sabihin ko at hindi po kailangan mo paluloy dito. Kasi ito po yung tingin ko sa kapagulat din po ng OWA. Na magkaroon po rin ngayon ng sarili niyo po panuntunan, patungkol po sa kung paano niyo po mapapag-usapan doon. Kasi kung kami po ang tatanungin niyo, talaga po ipapahirap natin dapat ang batas. Kapag dumating po doon ng enforcer, ang nangyayari po pag dumating po ang MMDA, dumating po ang TPMO, pangikipag-away po, ang mamamayan. Kahit alam po nila na malinaw po sa batas, kahit pasahin po lang ng paulit-ulit, bawal po park sa kalsada. Pero meron po isang solusyon yan. At alam po kailangan po natin ang tulong ng barangay dito. Nagawa ko sa barangay Kurang po, sinasabi niyo po ng one-side parking. Naipasa na po yung ordinansa. Inadapt na po namin, naipasa na rin po na sa tuwihan. Ang una po, ang barangay po nag-propose ng one-side parking. Pagano niyo po, pag-aaralan po namin. Pero kung yan po ay naging sa batas, kailangan po, makakatuwag din po namin ng HOA na mag-implement na ito na kailangan po one-side parking talaga. At kapag sinabi po one-side parking, hindi po nakakahulugan na kung sino po may-ari ng tapat ng kanilang bahay, ay kanila na po yung parking. Wala pong batas na nagsasabi na kapag nagkaroon ng
one side party, ito na may pagmamayari ng kalsada. Mananatili po ang pagmamayari ng kalsada ay ang gobyerno po. At ang sinasabi lang po ay makalaon na ang oras sa pagpapark at magiging bukas po ito para sa lahat. At isa pong malaking posisyon nito sa pagitan ng barangay, sa pagitan ng OWA, at sa pagitan ng mga may-ari sa kanilang kalsada, kung sila ay buong loob ng mga bayan na maging parking ang tapat ng kanilang tahanan dahil hindi para sa kanila, kundi para sa lahat kung sino ang mauna. Yan po ang para sa komunidad. Yan po ang napakaliwanag po. No? So, kami po, tutulong po kami, o kaya naman po ng barangay, na makita po yung mga iba't ibang barangay na po na nagpasan po ng one-side parking. Gagawin po natin. Pero kailangan po rin namin, tulad po ulit-ulit po namin sinasabi, kailangan po namin ang tulong ng mga kapamilya ng mga kalawaan na sa kanila dito. Dahil hindi po may implement ito ng maayos o hindi po natin tatanggapin na dapat po tayo sumunod po sa batas. Yun po ay kompetensya. Yun po, sana po, para sa lahat po ito ng mga OWA. No? Sana po, mapag-usapan na natin, problema po talaga yun eh. Malaki na po